Guys, so welcome back to my YouTube channel. It's Kim Parts again at pag-uusapan natin ngayon kung paano maging online seller base ito sa aking experience, okay? So guys, in na in ngayon ang pag-online selling dahil syempre ang mga tao na sa bahay lang. Magandang negosyo to dahil ang mga tao, takaw tingin yan kapag nakita sa cellphone nila habang nagsiswipe-swipe, uy bagay sa akin tong damit na to, ayan, no order na agad yan. At sa ibang lugar, mahirap ang transportation, kagaya dito sa amin. Yung ibang tao kasi ayaw nila ng palabas-labas dahil nga sa virus, 'di ba? So gusto nila yung umu-order online para ihahatid na lang sa bahay nila. Dito ngayon papasok ang iyong pagiging online seller. Ang first step guys na kailangan mong gawin, syempre humanap ka ng iyong supplier. Ang una, pwede kang humanap ng supplier sa Facebook pages or sa Facebook Marketplace. PM ka lang sa mga seller at mag-ask ka kung pwede kanilang gawing reseller. Nasa pakikipag-usap mo naman yan. Pangalawa, pwede kang kumuha ng mga items na ibebenta mo galing sa Lazada or Shopee. Ako guys, karamihan sa mga pinopost ko online ay galing sa Lazada at sa Shopee. Nakakakuha nga lang ako ng mas legit na products sa Lazada kaysa sa Shopee kasi ewan ko, pero mas mahal din kasi sa Lazada kaysa sa Shopee. At mas mahal din ang shipping fee. Tingin ko sa Lazada kaysa sa Shopee. At kung gusto niyo malaman kung paano ang tamang pag-order sa Lazada or Shopee, comment lang kayo sa baba para magawan ko ng bagong video yan sa mga susunod na araw. Hindi ka kasi pwede guys, basta-basta umorder na lang sa Shopee pag may nakita kang product doon para maiwasan yung makakuha ka ng maling product or yung mapunta ka sa shop na hindi maganda. So, may mga dapat kang malaman dyan kung paano ang tamang pag-order sa Lazada o Shopee. Okay? Pangalawa, syempre, dapat hindi ka tatamad-tamad sa pagpo-post. Dapat masipag kang mag-post ng iyong mga items sa Facebook. Tandaan nyo guys, pag mas marami kang pinost na product, mas maraming order ang darating sa'yo. Kaya kung tatamad-tamad kang mag-post, walang o-order sa'yo. At yun nga guys, kapag nakapag-post ka na ng iyong mga items online, mag-set ka ng iyong cut-off date. Kunwari tuwing Webes, ang iyong cut-off, deliver mo ay Lunes or Webes. Ganun kasi ginagawa ko. Iniipon ko muna lahat ng order this week, ang deliver nun next week or next week. Remember lang guys, huwag kayong magpapapressure sa mga buyer na nagmamadali kunin yung kanilang mga in-order sa inyo. Alam nyo kung bakit? Kasi diyan na kayo magsisimulang tamarin sa pag-online selling. Kasi pag yung mga yan ay nainip, magka-cancel na yan ng kanilang order. So, ganito ang gawin nyo guys. Kapag may nag-order sa inyo, i-PM nyo siya agad. Sabihin nyo, no cancellation. Sabihin nyo, willing ba siyang mag-wait ng kunwari 7 days to 14 days bago dumating. Pag umokay siya, ayun, saka nyo ilapag yung inyong mga order sa inyong supplier o kaya naman sa Lazada o kaya sa Shopee. Marami kasi guys sa mga buyer na mainipin, kaya dapat ready ka sa mga ganyang sitwasyon. Tandaan mo, once na nag-cancel yan, ay diyan ka na magsisimulang malugi. Kasi pag yan nag-cancel at dumating yung order niya, sino sasalo nun? Syempre ikaw din, di ba? So, dapat sa simula pa lang malinaw na sa kanya na yung in-order niya ay darating, kunwari 7 days to 14 days. Pagkatapos ng cut-off, okay? Next tip kong maibibigay kapag nakapag-post ka na ng mga items, tignan mo rin yung presyo ng iyong mga kakompetensya. Kung magkano yung presyo na benta nila, ay mas babaan mo ng kunwari piso, 5 piso, 20, ganyan. Depende sa iyo yan, basta mas mababa sa iyo para mas marami ang umorder sa iyo. Nasubukan ko na guys yan at effective talaga siya kasi sabi nga ng mga nag-o-order sa akin ng mga nakaraan, bakit sa iyo ganito lang yung presyo? Bakit sa iyo ang bilis dumating? So, ganun guys. Sinasadya ko talagang ibaba yung presyo para naman maiba yung aking mga items. Kasi kung pare-parehas na lang yan, syempre kung sino yung pinaka-naunang mag-post o kung sino yung pinaka-naunang naging online seller sa inyong lugar, dun sila lagi o-order. Third tip ko sigurong maibibigay, dapat consistent kayo. Dapat kung tuwing Lunes kayo nagde-deliver
or tuwing Sabado or kung anong araw man yan, dapat kayo ay laging dumarating. Kaya naman, tuwing Webes cut-off nyo, dapat tuwing Webes cut-off nyo, huwag nyo sisirain yon para tatatak sa isip ng mga buyer na gantong date, cut-off ni Kim, gantong date, dapat maka-order ako sa kanya para next week darating yung order ko. Kumbaga ganun. Alam na nila kung kailan darating yung kanilang order. At alam nila yung schedule mo. Pang-apat na tip kong maibibigay, dapat pasensyoso ka. Dapat mahaba yung pasensya mo kasi may mga buyer na alam mo yun, yung nakapost na lahat ng ano bang tawag doon, yung mga details sa item na yon. Ipi-PM ka pa nyo kaya magko-comment sa baba. Kunwari, anong size nito? Nakalagay naman na yung size. O kaya anong price nito? Magkano to? Nakalagay naman na yung price. Dapat willing kang sagutin lahat ng tanong nila. Umorder man yan sa bandang huli o hindi. Okay lang yun. Dapat nga ay matuwa ka pa pag may mga ganong comment. Kasi once na marami nagko-comment sa mga post mo sa ibaba, lalong aangat yan sa Facebook. Hindi yan matatabunan ng ibang mga post. So, kaya nga iba, di ba, naglalagay ng comment na up sa kanilang mga post. Naglalagay nilang comment up para tumaas yung kanilang ipinost para hindi matabunan. Ganun yun, guys. Yung up na word, up. So, hanggat maaari, ako kasi ang ginawa ko noon, sabi ko sa mga kamag-anak nyo, lahat ng mga items na pinost ko nung mga nakaraan na natabunan na, i-like nyo isa-isa. So, ganun ginawa ng nanay ko, tsaka ng mga kapatid ko, tsaka yung papa ko. Kaya yung mga items na yun, hindi natatabunan. Kumbaga, parang nare-refresh lang yung iyong timeline sa Facebook. At siguro, last tip na maibibigay ko, guys, maging lang kayo, kalmado. Huwag kayo masyadong pressured. Kung makabenta man kayo o hindi sa week na to, okay lang yun. And then, weekly dapat kasi ipinopost mo yung iyong mga proof of orders. Kasi guys, ako kasi as a buyer, nung hindi pa ako nag-online selling, hindi ako ganadong mag-order sa online seller na walang masyadong umu-order sa kanya. Kumbaga kasi, parang siguro naisip ko hindi siya ayos maging online seller kaya wala nag-order sa kanya. So, ganun ang silbi ng pagpo-post ng iyong proof of orders or yung mga katunayan na may nag-order sa iyo para alam ng mga tao na okay kang seller, na maaasahan kang seller, yung hindi ka yung basta-basta na lang nangiiwan sa ere para malaman nilang okay ka. At kung may nalimutan man ako, ipopost ko na lang sa baba sa comment section. So, yun lang guys. Na kasi, medyo late na rin kasi dapat kayo na pa dapat ako nag-vlog, nag-film ng aking sasabihin. Kaya lang kasi bonggang-bongga yung tugtugan ng kapitbahay. Ayoko makapiright. So, yun lang guys. Kung nagbabalak kang maging online seller, good luck sa'yo ngayon pa lang. At sana isipagan mo ang iyong pagpo-post ng iyong mga paninda. At sana kung nagustuhan mo itong video ko na to ay mag-subscribe ka sa aking channel and click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads na aking gagawin. Okay, bye!